Magandang oras, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan at sa ating mga ka-art lover. Ang ating episode ngayon ay ang pagbigay reaksyon nitong whistleblower, walang iba kundi ang batang paslit noon na 15 anyos pa lang ng maging pastoral ni Kibuloy. At hindi akala ni Kibuloy na ang batang paslit na ito, ang dalaginding na ito, na ginagawa niyang pulubi sa daan, ay siyang magpabagsak ng kanyang ginawang imperyo, kaharian, na tinatawag niyang Kingdom Nation. Well, dito sa video ito ay atin na papakinggan ang batang ito sa kanyang mga testimonya at bakit siya ang naging sanhi sa pagbagsak ni Kibuloy. Narito ang video, atin panoorin. Arlene Caminong Stone was only 15 years old when she was allegedly recruited as a pastoral or helper and errand girl of Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. In her 9 years as KOJC member, Arlene solicited cash in different parts of Western Mindanao, pretending to be a deaf mute or a student, even she was an out-of-school youth. In the year 2000, at the height of the Y2K or Millennium Bag Scare, members were compelled to donate all their money to Kibuloy, regardless of their capacity to give. Arlene says even members who were sick and the poorest were forced to donate. I was able to convince them to to do the 5-6. So nagkautang-utang yung mga members. Nawalan sila ng mga ari-arian, ng kabuhayan. And when the supposed second coming of Jesus Christ did not come to pass, Arlene asked for a vacation leave from Kibuloy. She immediately went to Manila and never came back. I have a responsibility, but I was young then. I don't know much. I don't know anything. All I know was to follow. And admit what you do. Don't try to hide from anyone or from whatever lies he created from the beginning. Parang nagsasawa na kami. Yung dinadodge ba niya, yung even the system, hindi siya nagpapakita sa mga hearing. At laging meron siyang reason. Senator Robin Padilla, for his part, expresses doubt on the credibility of the would-be witnesses. Ito, bigyan natin ng reaksyon itong bigotilyo na ito na tao. Malapit na ang eleksyon, alam nyo na ang gagawin nyo, mga ka-art lover. Itong taong ito ay talagang, tauhan ito ni Kibuloy. Malaki ang tulong ni Kibuloy dito, hindi lang pinansyal, kundi marami siyang naitulong. Kaya loyal na loyal itong si Biguti kay Kibuloy. Loyal na loyal. Meron pang isa dyan sa Senado na napaka-loyal talaga. Dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Ito siya Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ayan kunti lang daw ang witness na nagsasabi ng totoo. Talagang tarantado na tao yan. Kaya wag nyo nang ibuto yung tao na yan sa susunod na eleksyon. Lang yan sa natin Pampabawas lang yan sa taxes ng ibinabayad sa kanya na sweldo ng Pilipinas. Kaya kung merong mga artista na sa tingin nyo ay hanggang salita lang, huwag nyo nang ibuto yung mga artista na yan. Kasi ayan, nakikita natin anong nangyari. Dahil sa kanila dyan, 3 sila sa Senado. Tumagal ang investigasyon kay Kibuloy dahil sa kanila. Hinaharang nila Pero ngayon, kahit anong gawing harang nila, meron pang isa dito. Atin tingnan yung isa niya na ito. This early, at least one senator has expressed support for the embattled televangelist. Pakikinig tayo, and of course kung ano yung paniniwala ko at pagkakilala ko sa kanya, susuportahan ko po siya. Ito, kakandidato naman ito ngayong susunod na eleksyon Iboto nyo ba yan? Ay nako, alam nyo na kung sinong malapit na niyan, na kaibigan yan. Kaya pag-isipan nyo kung ibalik nyo yung mga tao na yan sa Senado, nagsasayang lang tayo ng sweldo, yung taxes natin na binabayad taon-taon, napunta sa kanila, ginawa nilang negosyo ang Pilipinas.
Kaya pag-isipan nyo, mga kababayan. Ngayon ay narito si Arlene Caminong Stone. Siya ay nagiging Stone ngayon ang apelyido niya dahil nakapag-asawa ng Amerikanong piloto mayaman. Kaya nakalabas siya sa kaharian ng Kingdom Come na yan ni Kibuloy ay dahil nakapag-asawa siya ng mayaman at na-brainwash siya ng kanyang asawa at naliwanagan ng kanyang isip. Kaya ito, hindi akalain ni Kibuloy na ang babaeng ito, ngayon babae na, kanina ay bata pa yan, ang babaeng ito ang magpabagsak ng kanyang ginagawang kaharian. Sinasayang ni Kibuloy ang kanyang ang kanyang yaman. Kasi hindi niya pinapansin ito noon eh. Sabi ni Kibuloy, walang kakwenta-kwenta yan, sinungaling yan. Ngayon, anong nangyari? Dahil sa tapang ni Arlene Stone, hindi siya natakot sa mga tinatawag na angel of death. Ito, siya talaga ang umpisa ng paano magkagulo sa Kingdom Come Kojik Nation ni Kibuloy. Kaya narito, atin mismo pakinggan galing sa bibig ni Arlene Stone ang kanyang mga hinaing sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po naming natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David, 7 po yung association, hindi nakalimutan ko po yung iba. Okay, balikan natin yung sinasabi niyang Children of Joy Foundation. Yung Children of Joy Foundation ay yun yung nakita nila General Torre na malaking kwarto sa basement ng Kingdom Come. Basta basement yun, yung pinasok nila. Ay ito yung nakita nila, yung napakaraming batang babae, edad 6 to 12 years old. Anong ginagawa ng mga batang babae sa basement? Bakit marami sila doon? Ang sabi ng kanyang attorney ay yun daw ang Children of Joy Foundation. Foundation daw yun. Ngayon kung foundation yan, bakit doon nakatira sa madilim sa basement? At kung totoong foundation, bakit walang batang lalaki? Bakit puro babae? Ngayon sabi ni General Torre, yun ay mga alay. Kaya inimbestigahan na yun. Isa na yun sa mga kaso na kay Kibuloy, yung mga batang yun. Kasi ang foundation na yan ay wala palang walang papilis. Kaya diyan pa lamang meron ng charges yan. At alam nyo, sabi ni General Torre, yung mga batang alay 6 to 12, yung 6 hindi pa yon ialay. Pag menstruation daw, yung kapag meron ng mens ang bata sa edad na 10 or 9, yun na yung time na ialay siya kay Kibuloy. Kaya yung Children of Joy Foundation parang grooming stage, sabi ni Arlene Caminong, grooming. Doon pinapalaki, doon tinitingnan kung sinong maganda at sinong may menstruation na. At yun na yung ialay kay Kibuloy. Merong mga diyan, si Arlene Stone, revelasyon tungkol dito sa itong mga alay ng mga bata. Okay, balik tayo dito kay Arlene. But I have written that up somewhere. Ngayon po, kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao.
hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers, at kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po, at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Grabe. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Eto na. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. Ayan. Kaya pala, hindi tumanggap ng pera si Arlene Stone. Isa pa diyan, nakapag-asawa nga ito ng piloto sa Amerika. Alam naman natin ang pilot, napakalaking sweldo, dolyar Amerikano pa. At sabi ni Arlene, pati yung kanilang anak ng piloto na batang babae ay sabi ni Kibuloy, alay daw sa kanya eh. Kasi may utang pa daw si Arlene Stone kay Kibuloy. Naku, walang hiya talaga. Pati anak ng kanyang ginamit na babae, ginamit niya kasi itong si Arlene Stone eh. Nung magkaedad 15 ito, ay naano din siya ni Mang Kanor. Napatungan din. Kaya pati anak eh. Hiningi daw sa kay Arlene na ibigay niyo sa akin, ialay niyo paglaki niyan. Kasi mistisa yung anak ni Arlene eh. Kaya walang iya talaga. Ngayon, tatahimik na sana ito kung ito ang dahilan kung bakit tumahimik karamihan dyan sa KOJC. Kung bakit hindi nagsumbong katulad ni Stephanie Ibarra. Lumayas na yan pero hinuli muli. Pero hindi nagsumbong sa gobyerno, sa pulis. Kasi binibigyan ng pera at tumatanggap dahil mahirap. Si Arlene Stone ay mayaman na sa Amerika nang maggawa siya ng expose na ito. Kaedad ko lang pala ito. 1991, ako'y first year college. At si Arlene Stone ay ano yata to? Fourth year high school. So, medyo matanda lang ako ng isang taon pala dito kay Arlene Stone. Kaya pala yung nag-aaral pa ako dyan sa Manila, marami akong nasalubong dyan ng mga may ID na estudyante na sumasakay sa mga bus, nagbibinta ng ganyang puto, kutsinta. Ang iba dyan, nagbabasa ng Biblia eh, sa mga bus, tapos nagbibigay ng sobre. Yun pala, mga pakawala pala ni Kibuloy para maglikom ng pera at irimit sa kanya. Ito yung kanyang tinatawag na miracle workers, itong mga ganitong klaseng membro na nagsulisit para sa kanya. Okay, tapusin na natin ang video. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yun kasi ang importante po sa akin, ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Tama. Na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle Tama. na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Ikaw talaga yung instrumento ng Diyos na makipagtunggali sa mga demonyo. Kung i-translate natin yan, anghel na nakipaglaban kay Satanas.
Okay, maraming salamat Arlene Caminong Stone sa iyong napakatapang na revelasyon tungkol diyan kay Pastor Kibuloy. Kung wala ka ay hindi matigil at hindi babagsak ang kaharian ng tao ba yan o ano? Hindi babagsak kung hindi ka gumawa ng revelasyon. Kaya maraming salamat sa iyo at sa mga kasama mo na matatapang na nagsasabi ng katotohanan. Hanggang sa muli, mga katiyats, mga ka-art lover, kababayan, ako'y magpaalam na God bless us all.